Hi guys, welcome sa SIAC. Welcome sa first semester natin, sa opening natin. Okay, so welcome sa classroom, sa online class natin. At welcome sa fundamentals of marksmanship week 1. So itong gagawin natin na to class, yung video natin is only for supplement. Okay, supplemental sa ano nyo, sa module. Okay, so asahan nyo na yung yung video, yung presentation na ginawa namin, na hindi lahat ay nandyan sa module. So kaya nga supplemental. So ibig sabihin dagdag kaalaman o dagdag para sa module nyo yan. Okay? So yung nasa module nyo is yung topic natin is ammunition. Okay, ammunition and or firearms. Okay? So yun yung yung topic natin diyan sa module nyo. So since yun nga, sabi ko nga hindi lahat nandiyan. Okay, so siyempre pag yung introduction, yung mga ibang terms, okay, nandiyan naman sa module nyo. Example, yung bullet, yung ammunition, yung firearm, okay, kung saan galing yung mga term na yan, o kaya yung mga word na ganyan. So nandiyan din sa module na nasa inyo. Okay, so bago tayo magsimula sa types of ammunition, so ano ba yung forensic ammunition na tinatawag? Okay, forensic. Yan, ballistic, forensic ballistics. Forensic ballistics is a branch of science of ballistics which deals with the shooting incidents for the purpose of justice. So ibig sabihin, yung pag forensic ballistics, so i-examine yung baril, yung bala na ginamit, okay? Para matignan kung yun yung baril na ginamit para sa crime na yun, di ba? So yun, para malaman kung magka-match yung bala sa baril, yan. So the term forensic ballistics was first coined by Colonel Calvin Goddard. Yan. So siya yung first na yan yung term na forensic ballistics. Okay? Okay, so yan. So ammunition, the materials used cause of explosions such as bullet, pellet, or pally, gunpowder, or propellants. Okay, yan. That is ammunitions. Historical background requirements of ammunition: man's need to kill, either to feed himself or protect himself. Yan. So that is and manufacturers of high explosive beginning of conventional modern warfare. So that is a historical background and categories of ammunition: reach up to the target, reach on target, and burst after target, and bunker bursting, runway, and runway bursting. Okay? So ito yung types of ammunition. So meron tayong dalawa. Okay, dalawang klase ng bala, ika nga, which is the rimfire and the center fire. So ano, nakikita nyo sa picture, ano ba yung pagkakaiba nila? Okay? So we have the bullet, di ba? The bullet and brass casing, parehas naman. Yung powder, parehas naman. And the primer, yon, nakikita nyo, yung primer is yung nasa gilid. Yung isa nasa center, yung isa nasa gilid. Okay? So, ano bang ibig sabihin ng primer na yan? Ha? Yung primer na yan, yan yung
kung nakikita nyo sa sa bala sa bottom, okay? Kung napapansin nyo yung may maliit na bilog, yun yung primer na tinatawag. Okay? Kaya kumbaga yun yung sabi na natin na kumbaga lighter, siya yung magsusunog sa powder. Okay? Yun yung primer. Di ba? Siya yung magkakaroon ng ignite. Okay? Magkaroon ng ignite, then magkakaroon ng fire, then that's the time na puputok yung bala. Okay? Pag tinamaan ng firing pin. Di ba? Then, so we have also the various types of ammunition. We have the rimfire ammunition, center fire ammunition, caseless ammunition, blank ammunition. So, makita natin yan mamaya. So, pag sinabi natin rimfire ammunition consists of a short brass tube or tube, generally 0.22 inch in diameter, close at one end. Yan, that is the rimfire. So, tingnan niyo yung itong bala na to. Kung minsan yung mga bala, di ba, diretso, walang ganito. So that is, yung walang parang baywang, kumbaga, yun yung rimfire, yung diretso. Okay? Yung center fire ammunition is also generally made from brush, but the head is thick and heavy with central recess or pocket for the primer cup. So yun yung center fire, yung may ganyan. And caseless ammunition consists of a bullet with the propellant formed around the bullet as a single solid piece, and there is no cartridge case. Okay? And blank ammunition is exactly the same bulleted ammunition except for the emission of the missile. Okay? So yun yung blank ammunition. So yung blank ammunition kasi puputok siya, okay? Puputok siya pero kumbaga walang bullet, kumbaga walang yung tawag doon yung bullet na yun. Yun. Yung nasa dulo niya. Yan. Types of cartridges. Okay, ano ba yung cartridges na yan? Cartridge. Yung case yata yan, yung case niya. Yan. So different type of cartridges. So we have the grenades launcher cartridge are only encountered in military rifle calibers. Dummy cartridge have neither primer nor powder and are only used for weapon functioning tests. Okay. These cartridges are normally chromium plated or painted silver color. Okay. And snap caps are for the practice of firing a weapon without damaging the firing pin. Okay, so yung mga different 8 different 9mm cartridges, ito yun. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So ito yung mga classification ng cartridge ng 9mm calibers. Okay. Oh, yan. Medyo hindi kasi mabasa yung yung picture, no. So SNB, yan. Winchester and Spear, Federal, Hydra-Shock, sabi nun. And Winchester SKT, yan. Gold siya. So maraming classification or maraming type ng cartridges, ng bullet. Okay, yung kahit na yung bullet mismo. Yan. So nakikita niyo yan, may mga hindi naman lahat pointed, di ba? Yan, may round, may butas pa. So malalaman din natin as we go on, okay?
Then we have the types of primers. So yun yung sinasabi ko kanina, ito, yung primer yung nasa gitna ng yung sa bottom ng bullet or ammunition. Yan, nasa gitna niya. Okay? So, yan, ito yung mga primers. Yan, Berdan primers and Boxer primers. Okay? So, nakikita nyo naman yung nasa loob niya, yung pag nasa gitna, yan. Okay? Then, primer, ito yung primer niya. So, ito yung mag-ignite doon para sunugin niya yung bala. At the same time, pag nasunog na yung powder, yan magkakaroon ng pressure sa loob at doon din mangyayari yung pagputok ng baril. Okay, magkakaroon ng pressure sa loob at doon niya kumbaga ipupush niya yung bullet, okay, para lumabas at doon puputok yung bala. Okay? So, ganun yung style ng mga lahat ng ammunition, ng bullet na ano. So, of course, kailangan ng firing pin para magkaroon ng ignite or ignition sa loob at magkaroon ng fire. Diba? So, yan yung mga types ng primer. So, composition of primer consists of lead acid, mercury fulminate, and types of propellant, powders, sodium, potassium nitrate is 75%, charcoal 15%, and sulfur 10%. So yun yung nasa loob, yung powder ng bala natin, ng bala ng baril. Okay? Smokeless powder, 1 single base and nitrocellulose. Then double base, nitrocellulose plus nitroglycerin, and triple base, nitrocellulose, nitroglycerin, and nitroguanidine. Okay? Guanidine. Yeah. So, mga chemicals yan. Di natin okay, so yan yung mga composition of primers. Okay? Para magkakaroon ng ignition, magkakaroon ng fire, yan, magkakaroon ng tawag doon, spark. Yan yung mga composition niya. Yan, composition ng primer. Okay? So, yan. Types of bullet. Bullet is a kinetic projectile and component of firearm ammunition that is expelled from the gun barrel during shooting. So yun yung anong tawag doon sa ibang term ng bullet, okay? Gambang, mga ganyan. Kasi maraming klase kasi yan, yung puro na tawag doon buli. Yan, saka yung tanso, mga ganon. May mga tinatawag na full metal. Okay? Bullets are made of a variety of materials such as copper, lead, steel, polymer, rubber, and even wax. Yan. So, yan yung mga materials ng bullet. So ito naman yung mga shape niya. Shape ng different caliber. Bullet. Okay, bullet caliber. Yes, siyempre sa .45 caliber, hindi naman ano yan, or 45 caliber, hindi naman pare-parehas din yung yung shape niyan, may rounded din siya, may pointed. Yan, may hollow, may ganon.
Diba? So ito yan, full metal. Okay? Or full metal jacketed. Yan, FMJ. They are usually pointed, pointy, round, or even flat. Okay? Tignan mo sana sa picture, medyo flat yung dulo ng bullet. Wound channel up are typically small and go through a target. Kumbaga, through and through yung pag natamaan ka ng bullet na yan is through and through. Kumbaga, hindi siya mag-stay sa loob. Okay? At saka maliit lang yung wound or yung sugat. Great for the range but not preferred for defensive round. Yan. O kumbaga pang target pwede o kaya pang malayuan. Pero pag malapitan, yan yung defensive round na tinatawag. Okay? So hindi maganda. Okay? Kasi yun nga maliit lang yung ano niya, maliit lang yung butas, maliit lang yung tama. So ibig sabihin mas maliit din yung tsansa na ano na kumbaga mamatay yung kalaban, 'di ba? So mas maganda yung maliit o kaya yung rounded kumbaga. Yan, yung sa dulo niya para mas kumbaga ika nga yung mga nakaranas na natamaan. Kahit daplis lang talagang pag 45 caliber talagang yun, talagang tutumba ka. Okay. And we have the hollow point bullet. Hollow point are made to expand once they hit something. Yan. Anong ibig sabihin nun? Once na yung hollow point bullet, once na naitama yan, parang bubuka. Okay? Mag-expand siya. Expand once they hit something. Okay? They are the go-to round for police officers, concealed weapon carriers, and defense guns because of their stopping power. Okay? Tignan natin yung yung iba pa. Yan. We have also the ballistic tips. Yan. Medyo pointed siya. Okay? Kumbaga, sabi natin kahit bakal, tagus yan. Okay? This is what when you get combine the aerodynamics of an FMJ. Yan, FMJ, anong ibig sabihin ng FMJ? Okay, nandito kanina yung full metal jacket. Yan. FMJ with the stopping powder of a hollow point. Yan. This is a hollow point covered with plastic okay, so yan, ganon yung ballistic tips. Okay? Pointed siya. And open tip bullets. Open tip bullets look like hollow point since they have an opening at the top, but this is more because of their manufacturing process. Yan, mas yung hollow point kasi mas yung dulo niya mas malaki yung butas, pero yung open tip bullet ay maliit lang yung butas. Yan. So the opening are to expand effectively. Okay, kumbaga yung opening na sinasabi, yung butas na yan, ay kapag naitama yan, kapag tumama yan, ay mag-o-open siya. Okay? Mag-expand siya ng, kumbaga, mas efficient, kumbaga, yung pag-expand niya. O kaya mas mabilis. Yan. Then we have also the dum-dum bullet na tinatawag. These are projectiles designed to expand on impact increasing in diameter to limit penetration and or
produce a larger diameter wound, faster incapacitation. Yan. So yan yung mga ano natin, mga dam-dam bullet na tinatawag. Okay, so kung napapansin nyo, nakita nyo yung parang silver siya, o ito yung tingga na tinatawag. Okay? Tingga. Ba yung sa Ilocano yan, buli. Okay? Yung kumbaga ano lang siya, malambot lang siya. Pag naitama, automatic na mayup yan. Okay? Yung iba naman, yung mga style ng mga point niya is mga star, mga ganon. Okay? Meron ding rounded. Okay? Pero may mga ano din, may mga full metal din na ganyan. O mostly full metal yung ano niyan. Mga or metal yung components niya, yung materials na ginagamit. Okay? So pag nakita kasi yung mga bullet kasi natin, pag nakita natin full metal nga siya, pero sa loob mayroon ding tingga. Okay? Meron ding laman yon sa loob. Okay? Kumbaga yung jacket lang niya. Kumbaga full metal jacket. Yan. And actually sa loob niyan, tingga din yung laman niya. Okay. Okay, we have also the wire patch bullet. So a wire patch bullet is a cast lead bullet wrapped with wire on the bearing surface to strengthen the bullet and permit higher velocity without striping or leading the bore. Okay, so yung wire patch bullet, kaya napapansin nyo yung isang ano natin, yung yan, ito. Wire patch bullet, mayroong mayroon siyang wire. Okay? Nabalot siya ng wire. So, para saan yan? Para saan yung akala nyo yung wire na yan? So, yung wire na yan para yung pag pumutok siya o lalabas yung yung bullet ay magkakaroon siya ng kumbaga mas malakas na velocity. Yan. Higher velocity. Okay? So, kumbaga medyo mas masikip yung niyan, masikip yung sa may bearing, masikip siya. So kapag siyempre pag nagkaroon niya ng pressure sa loob ng ng case, siyempre pepersahin yan ng pressure. So pag na-persa ng pressure yan, mas malakas yung impact ng bullet. So ganun yung ginawa sa wire patch bullet para mas malakas yung impact, mas malakas yung velocity ng bala. Diba? Then we have also the rubber bullet. They are intended to be a non-lethal alternative to metal projectiles. Example, yung rubber bullet kasi, kung minsan, example, pag yung isang, sabi na natin na mayroong nag-stage, di ba? Kapag may nag-stage, lalo na pag malapitan, gagamitin nila yung rubber bullet. Pati rin sa mga alam ko sa mga kulungan, mga penitentiary. Ganun yung mga ginagamit nila, rubber bullets. Okay? So hindi nila intention na pumatay, pero nandun pa rin yung bullets niya, pero hindi nakakamatay, kumbaga hindi siya non-lethal, kumbaga. Yan. So ginagamit yan, example natin yung hostage taking, di ba? So parang natamaan, siyempre pag pinutukan yung hostage taker, tinamaan yung hostage taker, ang alam niya, tinamaan siya. So bibitawan niya yung hawak niya, di ba? So ganun yun, pero malakas yan, masakit din yan. Non-lethal pero masakit din yan, hindi ka na nasusugatan. Pero masakit din yan. Sabi nga ng mga nakakaranas. Okay?
So may mga nakatry na ng rubber bullet. Yan. So ginagamit din yung mga yung mga enforcers, yung mga operatives natin. So para pang yan, pang kumbaga lalo na yung mga mga nagpoprotesta, mga ganon. Ginagamit 'yan para pang sindak o kaya pang bluff, mga ganon. Okay, so yan yung rubber bullet. We have also the incendiary bullet. These bullets are made with an explosive or flammable mixture in the tip that is designed to ignite on contact with a target. Okay, the intent is to ignite fuel in the target area, thereby adding to the destructive power of the bullet itself. So example, pag merong pasasabugin na example ng galon of gasolina o kaya tangke ng gasolina. So para mag-ignite, kaya para sasabog yung yung magkakaroon ng ignition, para magkakaroon ng apoy doon sa target, yan yung ginagamit nila. Incendiary bullet. Pag naitama yan sa target, magkakaroon ng apoy. Okay? Magkakaroon ng ignition. Yan. So kapag nakakita kayong ganyan na bullet, ibig sabihin yan, incendiary bullet. Yan, ginagamit yan sa pagpapasabog, example ng fuel, yan. So syempre, ano din yan, tawag yan, full metal pa rin yan, pero sa dulo niya pag naitama yan, magkakaroon ng ignition. Okay? Kumbaga magkakaroon ng spark. Siyempre, alam naman natin yung mga fuel, lalo na yung gasolina, okay? Gasoline. So pag nagkaroon lang ng kunting spark yan, magkakaroon na ng fire. Okay, so yan yung ginagamit nila. Okay, so meron din tayong mga improvised ammunition na tinatawag or improvised firearm. Yan. Improvised firearm, sometimes called zip gun or pipe gun. Yan, yung tawag dyan, yung mga tawag dun sa sumpak na tinatawag, yung mga improvised, are firearms manufactured by a gunsmith and are typically constructed by adapting existing materials to the purpose. Okay? Improvised firearms are commonly used as tools by criminals and insurgents and are often associated with such groups. Other uses include self-defense in lawless areas and hunting game in poor rural areas. Okay, yung mga sumpak na tinatawag, yung mga paltik, okay, yung mga paltik, yun yung mga improvised ammunition. Okay, sumpak, yung kumbaga anong tawag doon, yung ibang kumbaga single shot lang siya, mga ganun. Isa lang yung bala. Yan. So improvise nga. So ginagamit 'yan lalo na sa mga sa mga rural areas. Yan, yung mga lawless areas. Yan. Sa mga hunting games. Okay. So ginagamit ng mga yung mga criminals, yung mga groups. Yan. Yung mga grupo-grupo sa isang barangay, sa isang lugar, mga ganun. So improvise. Kung meron naman yung mga iba nakakabili ng yung mga talaga sa gun store, sa mga kakilala, mga ganun. So pwede nilang gamitin 'yon. Okay, so yun yung mga types ng bala, types ng bullet, types ng primer, types ng tawag doon. Yan.
Yan, types of bullets, and also the improvised ammunition. Okay, types of ammunition. So hanggang dun lang yung ano natin, yung topic natin. So hope na nakatulong sa paggawa ng activity nyo sa module nyo. So yan, na ano ko na, sabi ko na yung activity ay nasa module at kailangan din nasagutin. Okay, so so sa ano, sa subject na natin to, magkakaroon tayo ng ano, ng group chat. Okay, so hintayin nyo lang yung ano natin, yung gawing kong group chat para doon tayo mag-communicate kung may mga katanungan, may mga suggestion kayo tungkol sa online class natin, kung may maano kayo, may ma-refer kayo na ano, na mas magandang gawin natin, mas kumbaga mas mapadali pa yung gagawin natin. Okay, mas mapadali kung paano natin iyan natin gawin yung ano natin, yung activity natin. Okay? So kung paano i-send, okay, of course kapag nagpapas kayo, pupunta lang kayo dito sa school, post niyo sa akin. Yan. So basta yung ano, yung activity natin, huwag niyong kalimutan, huwag niyong sagutin niyo ng maayos. Okay? So yung sagot naman nandiyan lang sa ano, sa module, yung ginawa natin nito, kumbaga dagdag lang na kaalaman. Okay? Dagdag para sa module nyo. Kung wala sa module, nandito siya sa supplemental videos natin. Okay, so maraming salamat at God bless at sana hindi kayo magsasawa. Okay?